Magandang araw po sa inyo mga langga, mga kainsik. Kumusta po kayo dyan? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. At sana po ligtas tayong lahat, no? And gusto po namin humingi ng paumanhin. Siguro po naiisip nyo at natatanong nyo kung bakit medyo matagal-tagal din na hindi kami nakapag-vlog, no? So, kung ako lang sana yung kung ako lang magbuot mga langga, gusto ko sana mag-vlog, talaga lang mag-vlog para kahit paano makatulong ba. At who knows, makasahod din tayo ulit, mga langga. Kaso lang po parang hindi ko po talaga kaya or para bang hindi ako makapag-concentrate mga langga, hindi ko maisip kung ano yung i-content ko kasi po sa ngayon, kaya ko po ginawa ang video na to kasi po gusto ko po magpaliwanag sa inyo. Gusto ko pong i-share sa inyo ang nangyari kung bakit po wala kaming vlog ni Insik this past few days mga langga, no? So parang kuhan ko baka ng di bitaw ako concentrate para bang wala ako sa wisyo mga langga. Siguro naman po kung kayo yung nandito sa sitwasyon nyo, ganun din yung mangyayari. Pero kaya ako ginawa ang video na to mga langga para po ipaliwanag sa inyo. Baka sabihin nyo po na kanang binaliwala namin yung ano ninyo, yung mga message ninyo kung bakit wala kaming vlog. Binaliwala namin yung mga view sana na sana ma-gain pa namin, no, sa aming pagba-vlog. Kaso lang po talaga mga langga, hindi po talaga kaya sa ngayon mga langga. Sa mga nagdaang mga araw parang hindi talaga gusto ko sana para makatulong kami kahit papaano doon sa nangangailangan doon sa amin. Kaso lang parang hindi ko talaga maiisip kung ano yung content ko. Hindi ko maiisip kung paano ko gawin. Kaya ayun, ginawa ko tong video na to mga langga. Siguro pagsisimula na rin na na gagawa na naman kami ng mga panibagong videos mga langga. Ito po yung nangyari. Meron po pinagdaanan sa ngayon yung pamilya ko, yung extended family ko, yung kapatid ko especially mga langga. Naalala nyo po si Angelo tsaka si Angeline, magkapatid po sila. Sila po yung pamangkin ko, di ba? Yung si Angeline yung kasama ko noon nung nandun pa kami sa syudad hanggang sa lumipat kami dito sa dito sa bukid. Tapos nagdesisyon siya na mag-aral at the same time magtrabaho mga langga. And si Angelo yung bago pa lang dito, yung kasama ni mama na pumunta dito sa amin mga langga. So yung mama nila, kung nakikita nyo po yung mga previous video ko nung pag-uwi namin doon sa Bohol ni Insik, nung umuwi kami nung last year June, nakikita nyo po yung kapatid ko na yung paralyzed bitaw, yung kalahati ng katawan niya is parang na-paralyze siya kasi nga inatake siya sa high blood noon. Yun yung mama ni Angelo tsaka ni Angeline. Sad to say mga langga, inatake po siya ulit. So, ayun, not expected talaga kasi sabi ng mama ko, kanang okay naman daw siya no mga panahon na yun. Nung araw na yun, kumain pa sila, magkasama pa sila. Yun nga, hindi natin malalaman no kung ano yung pwedeng mangyari sa atin sa araw-araw. Ano yung pwedeng maging kapalaran natin kasi hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi natin hawak ang ating kapalaran mga langga. So, depende yan sa Panginoon kung ano yung ibibigay niya sa atin na kapalaran mga langga, no. Kaya yun, unexpectedly, inatake po siya ulit. So, ayun, alam niyo naman po sa amin sa isla mga langga, hindi katulad dito sa syudad na tawag ka ng ambulance, andyan agad, tapos takpo na agad. So, dun sa amin, naghanap pa ng bangka na pwedeng masakyan. Tapos, ayun, bago pa lang na madala sa hospital sa Talibon. Sa mga hindi nakakaalam mga langga, taga Bohol po ako. So, yung sa amin po ay isla. Kapag may nangyayaring mga ganun talaga mga langga, most especially kung emergency, may magpapahiram at magpapahiram po talaga ng bangka o yung mga taga doon sa amin na may bangka, ipapahiram yung bangka para madala doon sa ospital yung may sakit. Yun, nadala po nila sa ospital. Pabuti na lang po at nadala siya sa ospital agad. Kasi andun yung kapatid ko
ano din, sakto din na nandun yung kapatid ko na galing sa kabilang isla sa Malingin. Nadala agad yung kapatid ko na si Manang Milin, yung mama nga ni Angelo at ni Angeline sa hospital. Then, pagdating nila doon sa hospital, mga langga, sinit, sinit, CT scan yung ulo niya. And doon po nalaman na nagkaroon po siya ng, yung pumutok po yung ugat sa kanyang ulo. Kaya po yung yung hospital sa Talibon, medyo maliit din kasi yung hospital dyan, ni-refer nila yung kapatid ko papunta sa Tagbilaran. Pero ang sabi nila, delikado na daw kasi yun nga, pumutok yung ugat sa ulo. Pero talagang walang pagdadalawang isip, tinakbo agad siya dun sa Talibon. From Talibon Hospital to Tagbilaran sa kayong ambulance. So ayun, napunta na siya dun sa Tagbilaran Hospital. Alam nyo naman po na kapag ganyang mga hospital na yan, lalo na kapag wala kang pera, napakahirap talaga mga langga. So yun, pasalamat po kami na kahit paano may mga taong tumulong din sa amin. Nag-ano sila, hingi sila ng bitaw ka ng kung sa amo pa sa Bisaya, hinabang, yung mang tulong ba, kahit piso, 5, malaking tulong na yun mga langga, doon sa may sakit. Kaya yun, kahit paano nadala siya agad sa hospital sa Tagbilaran, at natingnan agad siya sa doktor. So yun nga, pagdating doon sa Tagbilaran, sinabi ng doktor, kasi yung sumama doon, yung kapatid kong isa na babae, tapos yung papa ni, yung asawa ng kapatid ko na inatake. So yun, sinabi nung doktor na mahirap yung sitwasyon kasi nga pumutok yung kanang ugat sa ulo niya. So sabi nila aneurysm daw, ganun. Yun yung tawag ng sakit na yun mga langga. Tapos yung nagdadala na lang ng hangin, or yung nagdadala na lang ng buhay ng kapatid ko, ay yung machine na lang, yung tubo, kasi nilagyan siya ng tubo mga langga para maka-breathe, para makaginhawa siya. So parang bumalik bitaw sa kanang akin yung nangyari noon kay mama ni Insik, kasi andun din po ako nung nilagyan ng tubo si mama. Tapos nasabi ng doktor na yung nagdadala na lang daw ng buhay talaga ay yung machine. Yun din yung sinabi ng doktor ng kapatid ko, na ang nagdadala na lang daw ng hangin ay yung machine. Meron naman daw possibility na masalba pa yung kapatid ko kung uoperahan siya at kukunin yung mga dugo sa ulo niya. Pero risky mga langga. Super risky, lalo na yung ulo talaga. Tapos ang sabi ng doktor na kung ayaw naman daw na operahan ng pamilya, pwede lang magpirma ng waiver para i-release na lang yung pasyente at tanggalin yung tubo. Kasi nga daw, hindi din sigurado kung uoperahan siya, kung mabubuhay ba siya mga langga. So napakahirap ng sitwasyon, lalo na sa amin, lalo na sa pamilya ba, na parang tatanggalin yung tubo, lalo na siguro sa pamilya talaga, dun sa asawa at sa mga anak, tanggalin ba, tapos ayun, mawawala na. Parang naano kami na, kasi sinabi ng doktor, brain dead na kasi yung yung kapatid ko, yung ulo, yung utak niya, puno na siya ng dugo, may na siya sa dugo ba, parang maraming blood clot na yung ulo niya, dahil nga pumutok yung ugat sa ulo niya. Ang nakakalagot pa mga langga, alam nyo naman na para bang naghihintay ako dito, bitaw, ang hirap talaga mga langga kapag may nangyari dun sa pamilya mo ba, tapos ang layo-layo mo, hindi mo mapuntahan agad, hindi ka makakatulong agad, hindi ka makakapunta agad, kasi kahit ikaw, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pangtulong mo, yung ganun ba. Kasi ang number one problem po talaga, kahit sino ang tanungin kapag ganyan mga sitwasyon,
is yung financial talaga. Hindi lang doon sa may sakit, lalo na doon sa mga nagbabantay. Kasi yung nagbabantay, kailangan nun, kailangan din kumain nun eh. Kailangan din uminom. Lahat ng mga kakailanganin doon sa hospital is kailangan mo talagang bilhin. And sabi nung pamangkin ko at nung kapatid ko ay kanang mahal talaga yung mga bilihin doon sa hospital. Kaya nahirapan din sila, mga langga. Kaya yung pera na kinoleksyon ni mama at saka nung kapatid ko doon sa isla is ang bilis talagang naubos, mga langga, no? Ay, hindi ko maisip ba. Kaya ayun, tumawag sila sa akin. Ang mga langga, ang nakakairita pa doon ang sabi nila sa akin dito, kasi unang tawag nila sa akin, sabi nila inatake nga daw. Tapos dinala sa ospital. Tapos nung pangalawang tawag nila, umiiyak na nung mama ko. Sobrang iyak nung mama ko. Morning yun, hindi ko malilimutan yun. Umaga yun talaga, mga langga. Tawag nila sa akin is wala na daw yung kapatid ko. Dead na daw, dead. Yun pala, ang tawag nung pamangkin ko, hindi kasi niya nilinaw na brain dead, sabi ng doktor. Brain dead yung mama niya. Hindi totally dead. Yung mama ko, narinig lang yung dead talaga na ganun kasi nga hindi tinanggap ng hospital sa Talibon kasi delikado na daw talaga. Kaya yun, nag-iyakan na kami lahat-lahat. Nag-iyakan na kami, nagkagulo na kami kung ano yung pwedeng gawin. Uuwi ba ako sa amin o hindi. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko ng mga panahon na yun, mga langga. Pero, kinalaunan, binawi yung tawag. Hindi pala dead. Brain dead yung yung kapatid ko. Kasi yung ulo nga niya is napuno na ng dugo. Para bang nabuhayan ako ng loob, na parang nalungkot ako. Kasi nabuhayan ako ng loob na hindi pa siya totally dead, hindi pa siya patay, pero at the same time nalungkot ako kasi parang ganun na rin, di ba? Kasi yung nagdadala ng hangin, nagdadala ng buhay niya, yung tubo lang nakasaksak sa kanya, yung machine, tsaka yung gamot na tinuturok sa kanya. Parang ganun ba? Para bang yung mixed emotion ka, hindi mo alam kung ano yung pwede mong maramdaman talaga. Yung totally shock ka, hindi mo alam kung ano yung iisipin mo. Tapos nag-iisip ka pa kung saan ka kukuha ng ipang tutulong mo doon sa pamilya mo na nangangailangan, no? So, doon talaga ang hirap talaga kapag kapag ang hirap, maging mahirap talaga, mga langga. Kaya, kasi hindi natin alam yung mangyayari sa atin ba? Hindi natin alam yung mangyayari sa atin kinabukasan, o maya-maya, o sa susunod na mga minuto, segundo, oras. Kasi, maraming pwedeng mangyari, mga langga. Kasi yung kapatid ko, kumakain lang yun eh. Tumatawa-tawa pa yun. Hindi nila alam na kinalaunan may mangyayari palang ganun ba. Kaya yun, nag-worry din ako sa mama ko. Syempre, anak niya yun. Ang hirap maisipin na kuan ba, na mawala ng anak yung nanay. So, di ba, masakit talaga sa puso. Kaya nag-worry din ako kay mama noon. Tapos si Angeline, yun nga, nasabi ko sa inyo, working student siya, tapos nagtatrabaho siya, mga langga, sa may ewan ko kung anong trabaho niya ngayon, parang therapist yata, nagte-therapist siya ngayon, yung work niya ngayon. Kaya nung nagpaalam din daw siya sa amo niya na kailangan niyang umuwi kasi nga yung mama niya is nag-aagaw buhay, hindi daw siya pinayagan. At sinabi pa nung amo na kapag uuwi ka talaga, wala ka ng trabahong babalikan. Alam niyo naman ng anak, di ba? Iniwan yung trabaho niya kasi kahit sino naman, di ba? Unahin mo talaga yung nanay mo, yung tao nagbigay sa iyo ng buhay, na nag-aagaw buhay sa ngayon. Kaya ayun, umuwi siya. Ang nakakalungkot lang, mga langga, naisip ko ba, kawawa talaga. Kasi yung kapatid ko may mga anak na maliliit pa ba. Andun pa si Muna, yung anak niya na pipi ba. Medyo bitaw na late bitaw yung niya, yung pamuot niya. Hindi siya makapagsalita, or makapagsalita man siya pero hindi maraming words bitaw sa edad niya. Parang hindi akma yung pamuot sa edad. Tapos si Angelo, parang naawa ako sa mga pamangkin ko ba, no? Simba ko.
What if, simba ko, hindi pala rin, ano kaya mangyayari, no? So, yun nga, back to our topic doon sa hospital. Sinabi ng doktor na, pwede naman operahan, pero 50-50 chances. Hindi natin malalaman, hindi natin masisigurado kung mabubuhay yung mama nyo o yung asawa mo, sabi niya doon sa asawa ng kapatid ko. Sabi namin, napag-usapan namin na gusto sana namin talaga na hindi na lang bitaw ka ng pahirapan. Kasi sinabi ko sa Panginoon, Lord, kung bibigyan mo ng chance sa kapatid ko, masaya kami. Kung pwede nga lang bigay ko sa kanya yung ilang years ng buhay ko, pangdugtong sa kanya para lang sa mga anak niya. Pero kung hindi mo man siya bigyan ng chance, Lord, wag mo na po siyang pahirapan kasi sobrang sakit po sa amin na makita, na malaman na ganun yung sitwasyon niya. Kasi yung kapatid ko na yun, mga langga, kapag uwi ako dun sa isla, hindi yun humihiwalay sa akin ba? Hindi yun humihiwalay, lagi yun nakadikit sa akin. Tapos nakikita kasi niya lagi na pawisin ako kasi nga mataba ako. Hindi yun nawawala ng pamaypay sa kamay niya. Kasi pag, ayun, nag-usap-usap kami, paypay siya ng paypay. At the same time, napaypayan niya din ako ba? Close na close kaming dalawa nun. Lalo na yung anak niya, yung mga anak niya, si Angeline dito sa akin, parang anak-anak ko na din. Tapos si Angelo, yung mga anak niya, yun din yung mga malalapit din sa amin, iinsik. Parang masakit sa loob ko ba? Na may sakit na nga. Inatake na nung una. Inatake pa. Mga ganun ba? Parang nakakaawa ba? Para bang hindi, basta. Kaya, ayun, ang gusto ng asawa na pa-operahan, mag-take siya ng risk, malangga. Kahit 50-50 chances, iti-take niya ang risk para lang talaga, who knows daw, hindi natin alam, mabubuhay ba? O ano, mabibigyan ng chance na madugtungan yung buhay niya. Gusto niya pa-operahan. So, ayun, lumapit sila din sa sa mga government officials siguro. Lumapit sila doon sa laking tulong ng malasakit. Kahit papaano na kuhaan bitaw na minus-minus yung gastos doon sa operasyon. Hindi kami makapalag mga langga kasi nga may asawa eh. So, siya sinunod namin. Sige. Grabe yung kaba, yung worries na nararamdaman namin. Ilang sleepless nights. Hindi kami makatulog. Parang, lagi ko na lang talagang hinawakan yung cellphone ko. Takot akong mawala ng signal. Na one time na nag-brown out ng mga ilang oras, parang ligaga ako. Hindi ko alam kung ano yung kuan ba. Hindi ko alam kung ano yung kanang mangyayari. Kasi, yun nga, sinabi ko, like what I've said, sa mga kada oras, minuto na magaganap, is maraming pwedeng mangyari mga langga. Kaya, yun, takot akong mawala ng signal, mawala ng kuryente, kasi pag mag-brown out, mawala din yung signal namin. Takot ako ba na baka tumawag sila sa akin, mag-update ng yung ganun, tapos hindi ako makasagot, hindi ko alam, know-how ako, kasi nga, wala akong kuryente, kaya yun, grabe yung worries namin mga langga. Ilang sleepless nights ang dinanas namin. Pero okay lang sa akin. Ang yung sa mama ko na lang talaga. Kasi malayo din si mama. Tapos yung dalawang bata, yung dalawang anak ng kapatid ko, andun sa mama ko. So siya yung nag-aalaga dun sa dalawa, kay Angelo, tsaka kay Muna. Andun yung dalawang bata. Kaya talagang mahirap din, lalo na sa mama ko na mag-isip siya, may sakit pa siya, mag-iisip pa siya ng mga ganun, worries siya dun sa anak niya. Tapos minsan, hindi makapag-update si Angeline kasi nga, walang signal din doon sa taas. Kaya, nung nalaman namin na uoperahan siya ng alas 7 ng gabi, nung mga, na yun, gabi na yun, parang yata yun, 19 ng gabi, siya inoperahan. Oo, 19 ba yun or 20?
ng gabi, alas 7 daw, hanggang alas 12 ng hating gabi. Or parang natapos yata ng alas 3. Tapos inobserbahan mga langga, pagkatapos ng operation, sabi ng doktor, successful naman daw yung operation. Ang kaso nga lang, yung ulo niya ay dumudugo pa rin. Kaya kailangan na, um, I don't know kung anong ginawa sa right side ng ulo. Nilagyan ng tubo kasi yung dugo niya, hindi maampat-ampat yung dugo. Nilagyan ng tubo. Tapos, ayun, nagka-coma yung kapatid ko. Na-coma siya. Siguro dahil sa operation. Before operation ay medyo nag-function pa naman po daw siya. Kasi parang bumubuka pa yung mata niya. Pero after ng operation ay wala na talaga. Hindi na bumuka yung mata niya. Kaya sabi ng doktor is comatose. Comatose yung kapatid ko. Until now, mga langga. So, nagpapasalamat din kami kahit paano. Kasi yung pagdurugo ng ulo niya ay tumigil na. Kaya, kinuha na yung tubo. Tapos, tinahi kagabi. Nag-iintay na lang po kami ng update. Kasi nandun pa kasi siya sa ICU sa mga panahon na to, mga langga. Nasa ICU pa siya. So, ang hirap, no? Ang hirap talaga. Kasi, ang sarap, ang gusto ko sarang umuwi talaga. Kaso lang, kapag uuwi naman ako, wala, ano naman gagawin ko dun? 'Di ba? Meron namang mga anak na nagbabantay doon. Marami na kami doon magbabantay. Tapos, malaki yung gastos sa ospital. Yung iniisip ko na lang, kung uuwi ako, yung pamasahe ko, ipapadala ko na lang para sa mga nagbabantay, may magagamit. Kasi ayaw umuwi nung asawa ng kapatid ko. Kahit nga matulog. Parang, sila sa tulog. Nakakaawa din talaga. Kapag ganong sitwasyon ba. Kaya ako dito mga kalangga, dito sa, naghintay lang ako ng update every day, buong araw ako naghintay ng update. Tapos masaya na lang ako pag sinabi ng pamangkin ko na medyo gumalaw-galaw na yung mama niya. Gumaganon pero hindi pa rin daw nagigising. Parang parang nakikinig kasi yung pupil ng mata niya is gumagalaw-galaw daw. Pero hindi pa talaga nagising totally. Mga langga, no? Pero kailangan nilang patagilid kasi yun maano kasi yung katawan kapag lagi na lang daw nakahiga. Kaya paminsan-minsan pinapagilid nila. Kaya yun yung rason kung bakit hindi pa ako nakapag-vlog talaga. Hindi pa kasi kami nakakaalis-alis talaga. Kasi nga ayoko umalis, ayoko mawalan ng update. Ayoko maiwan yung cellphone ko kasi kapag umalis kami mga langga, iniiwan ko talaga yung cellphone ko. Takot ako na baka pag uwi ko, kita ko na lang yung balita ba na ganun ba. Kasi hindi mo maiiwasan matakot ba, mga langga. Kaya sana, naiintindihan nyo na sa ngayon po ay, siguro si Insik, mag-vlog siya. Kasi sabi ko, siya muna yung mag-vlog. Kasi, hindi ko pa kaya kahit nga yung magkanta-kanta mga langga. Siguro, kayo, nakakaintindi, naintindihan nyo ako. Hindi pa talaga kaya, hindi pa. Kasi, naisip ko ba, kung magkanta-kanta ako, para bang, masaya ka na yun yung nangyari? O Kaya, hindi pa ako nagsasaya, mga langga. Hindi pa ako nagliliwaliw, hindi pa ako nagpasyal-pasyal. Kasi parang, basta, yun yung nararamdaman ko. Kaya, siguro, kahit paunti-unti, para makatulong naman, siguro maghanap kami ni Insik ng vlog lang na nandito lang sa bahay. Kasi wala din ganang, wala din talagang ganang Basta siguro naiintindihan nyo ako mga langga. Sana naintindihan nyo ako. Sana, hiling ko lang sana po, tulungan nyo po kaming manalangin. Yung panalangin nyo po na sana malampasan ng kapatid ko yung sitwasyon niya ngayon para sa mga anak niya. Kasi naawa lang po talaga ako sa mga bata. And gusto ko lang din magpasalamat sa lahat ng tumulong
sa amin, sa sitwasyon namin ngayon. Hindi ko na po babanggitin kung sino, kung ano. Kasi maraming yung mga taga sa amin na nagbigay din ng kahit kahit barya, kasi nakakatulong din yun. Kahit piso nga lang, nakakatulong eh. Sa sitwasyon ngayon, kasi talagang napaka-hopeless, napaka-helpless po namin talaga sa ngayon. Yung mga kapatid ko doon sa kabilang isla, nag-iisip din sila kung ano yung pwede nilang matulong na langga. Kasi napakahirap nitong itong panahon na to. Kailangan talaga ng pagtutulungan, pag-iintindihan, no. Kaya, ayun, sana ano nyo kami sa inyong mga panalangin. Isama nyo kami, isama nyo yung kapatid ko sa mga panalangin nyo po. Sana naintindihan nyo yung sitwasyon namin ngayon. And salamat po sa inyong lahat na talagang solid support kayo kay Langga at Insik. Hindi nga din ako nakapag-reels. Wala talaga ako reels mga langga. Hindi ko alam kung ano yung i-upload ko doon. Wala akong ma-upload talaga. Hindi ako makapag-upload. Hindi ako makapag-share sa Facebook account ko ng mga kahit ano, parang wala. Blanco talaga lahat. Kaya, ayun, pinapanalangin ko na lang sana talaga na malampasan namin ito. Kasi kawawa yung mga bata talaga. Langga, no? Maraming salamat sa panonood ng video ko na to. Sana naliwanagan kayo. And sana, please, wag mo nang negative na ano, ha. Kasi, nahihirapan pa kami sa ngayon. Manalangin tayo mga langga. Magdasal tayo. Mag-ingat tayong lahat. Kasi, gaya nga ng sinabi ko, maraming pwedeng mangyari sa mga susunod na segundo ng buhay natin. Kaya keep praying. Kailangan na talagang maniwala tayo na nandyan si Lord always. Thank you so much sa panonood mga langga, and ayun, see you in the next video. Sana makapaggawa pa kami ng mga videos namin na iba. Siguro po si Insik, makikita nyo sa mga susunod na video, siya muna yung mag-video ng aming YouTube channel sa ngayon mga langga. So, i-update ko kayo sa mga susunod na mangyayari. Sana maganda yung magiging update ko sa inyo mga langga. Maraming salamat, and ayun, thank you very, very much. Bye-bye.